You may be seated in the presence of God sa atin pong mga kapatid na naririto. Ilan po nating kapatid? You may be seated, makakaupo na po kayo. May mga upuan po rito na at ganoon din po sa mga kapatid po natin dito sa Kuwait. Mga kasamahan po natin dito sa Middle East, mga kasamahan po nating OFW dyan sa San Carlos, sa Mantayo na nanonood ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao or sa iba't ibang bansa. Thank you once again for tuning in at naniniwala po ako na mayroon pong magandang inihanda ang Diyos po sa atin. Amen? Itutuloy po natin ang atin pong mensahe, ang layunin ng pagtulong. Nandito na po tayo sa atin pong last part at share nyo po ito sapagkat maganda na matutunan po natin ito, malaman po natin yung purpose po ng pagtulong. At malalaman natin dito kung kailan ba dapat tumulong, paano dapat tumulong, sino ang dapat tulungan, at kailan tutulong. So ipinakita po natin sa atin pong mga aral sa atin pong part 1 na kahit sa lumang tipan pa lamang, marami na po tayong aral na makikita patungkol po sa pagtulong. Kung titingnan po natin mga kapatid, helping the poor po lamang, more than at least thousands of verses, thousands. Think about it, mga ilang libong beses na binanggit sa Biblia patungkol po sa pagtulong. Ganun po kahalaga, simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sa aral pa lamang ni Moses sa Pentateuch o yung tinatawag po nating 5 books of Moses na sa Torah, nandun na po yung aral na yan. Hanggang sa mga aral po ng Panginoong Hesus, itinuro po niya sa kanya pong mga disipulo at ang kanya pong mga disipulo ay nagturo din patungkol po sa pagtulong. At ngayong araw na ito, itutuloy po natin ang atin pong pag-aaral sa atin pong part 2, ang layunin ng pagtulong. Sabi po ng Biblia mga kapatid, in Hebrews chapter 13 verse 16, the Bible says, "And don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God." Notice the word, these are the sacrifices that please God. Sabi sa Tagalog, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Alay na kinalulugdan ng Diyos. Ang pinag-aaralan po natin ngayon, ang layunin ng pagtulong. Let us pray. Father God, we thank you that your word, they are light and spirit. Amen. As I'm going to preach your word today, give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness without compromise to bring Amen. glory to your name alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. That please God. Yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kinalulugdan pala ng Diyos yung pagtulong. Kaya simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga aral ng Panginoong Hesus at aral ng mga disipulo, hindi po sila nagkulang sa pagpapaalala sa atin patungkol sa pagtulong, sapagkat ito po ay isang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sabi po dun sa atin pong part 1 na binasa po natin, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa mga taong nangangailangan. Amen? Now, in Leviticus chapter 25 verse 35 to 38, the Bible says, "If one of your fellow Israelites falls into poverty and cannot support himself, support him as you would. Support him as you would a foreigner or a temporary resident and allow him to live with you." Kita mo yung utos ng Panginoon? Do not charge interest or make a profit at his expense. Instead, show your fear of God by letting him live with you as your relative. Amen. Kita nyo mga kapatid?
Remember, sabi ng Panginoon, remember, pinapaalala niya, do not charge interest on money you lend him. Kita nyo, babasahin ko ito sa Tagalog mga kapatid. Mamaya, dami niya. Remember, do not charge interest on money you lend him or make a profit on food you sell him. I am the Lord, your God, who brought you out of the land of Egypt to give you the land of Canaan and to be your God. In other words, sinasabi ng Panginoon, ako ang naglabas sa inyo, ako ang nagligtas sa inyo mula sa pagkalimit. Remember, for more than 400 years, from generation to generation, kayo'y mga alipin at inilabas ko kayo for sa isang araw lamang, daladala ang kayamanan. Remember, sabi ng Panginoon, matakot kayo sa inyong Diyos na si Yahweh. Sabi sa Tagalog, kung ang isang kababayan ninyo ay naghirap at hindi na niya kayang buhayin ang sarili, ang utos ng Panginoon, sabi niya, kupkupin ninyo siya tulad ng isang dayuhang nakikipamayan sa inyo. Kupkupin ninyo siya. Hindi mo siya hahayaang mamalimos sa daan. Huwag mo siyang hahayaan palaboy sa daan na walang matutulugan. Huwag mong hahayaan. Huwag mong lalampasan lamang pag iyong nadaanan. Kahit nga ang hayop na iniutos ng Panginoon, kapag ito ay nabihag o kaya siya ay mapapahamak, tulungan mo. How much more? Pero nakikita po natin sa atin pong mga mata, nasa kabila mga kapatid, maraming mga taong walang masisilungan, walang matutulugan, hindi alam kung saan kukuha ng kanilang kakainin. At ang utos ng Panginoon, kupkupin ninyo sila. Napakaganda siguro ng atin pong bayan na kapag yung sinasabi nating salitang pagtulong ay hindi lamang sa salita, kundi ito'y atin pong ginagawa. Parang sabi ng Panginoon sa 36, tingnan niyo po ito mga kapatid. Binabasa ko lamang ito, sabi niya, huwag ninyo siyang patutubuan kung siya'y mangutang sa inyo. Amen. Matakot kayo sa Diyos at hayaan ninyo itong mabuhay na kasama ninyo. Kita nyo mga kapatid? Bakit? Kasi remember mga kapatid, it pleases God, sa Panginoon mo ito ginagawa. Huwag mo siyang patutubuan. Bakit? Kung may business ka namang lending o may business kang bangko, natural lamang yon. Kasi hindi naman, it's not up to you. It's up to the law of the land kung ilang percentage ang ibibigay mo. Pero hindi ikaw. Kita niyo mga kapatid, biblical ito mga kapatid. Huwag ninyong patutubuan ang pera o pagkaing inutang niya sa inyo. Kung yung pera ng hiniram naman niya ay ginamit niya sa kanyang negosyo, wala namang problema siguro yon. Kung bibigyan ka niya ng konting tubo doon sa kanya pong pinuhunan na ipinahiram mo. Pero ang sinasabi niya po rito mga kapatid, yung inutang niya, dahil siya ay mayroon pong emergency na nangyari sa kanya, or mayroon po siyang pangangailangan na hindi lamang yung kanya pong luho. Ano? Dito kasi nagkakamali minsan eh. Hindi yung nangyayari, hindi lang yung kailangan natin, kundi yung luho na natin. It's not just yung atin pong needs, pero yung atin pong wants, and then yung desire natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will provide all your needs. God will provide all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus our Lord. It mentioned about needs. It's not about our wants. Sometimes kasi yung atin pong wants, hindi nag-i-inline doon sa will ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magpatubo. Kita niyo? Sabi nga ng Biblia. Kita niyo mga kapatid? Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa Ehipto, upang ibigay sa inyo ang Kanaan at upang maging Diyos ninyo.
Yung Kanaan kasi yon, mga kapatid, that is a land flowing milk and honey. Yung plano ng Panginoon sa kanila for I know the plans I have for you. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Alam mo yung prosper the Lord, that is we call it prosperity. The word prosperity, it's more than enough. Yan ang plano ng Panginoon. Ibinigay ko na sa inyo lahat. Pinagpala ko kayo, maging daluyan din kayo ng pagpapala. Sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Whatever you have right now is not really belongs to you. It belongs to God. Nagmula tayo sa alabok. Pagdating ng panahon, sa alabok din ang iyong patutunguhan. Amen. Kailan lang na-discover ng mga science eh. Sabi na nasa 1990s lang ay ang tao nga daw ay totoo na nagmula tayo sa alabok. Matagal lang sinabi ng Biblia. Sa alabok tayo nagmula at doon ka rin babalik. Kaya anumang mayroon ka, pagdating ng panahon, wala kang matadala. Sabi mo sa iyong katabi, narinig mo yun. Amen? Narinig mo ba yun? Come on, gano'n? Sabi mo ito, wala kang madadala, Brad. Sis, come on. Come on, sabi mo yun. Aha. Wait, come on. Now, Proverbs chapter 22 verse 9, the Bible says, blessed are those. Listen to the word. Blessed are those who are generous because they feed the poor. Because what? They feed the poor. Blessed na daw yun. Sino daw yun? Yung generous. Kita mo, pag generous ka pa lamang mga kapatid, mayroon ng kalakip na reward ka agad. Alin? Blessed are those who are generous. Tayo mo yung katabi mo, kuripot ka ba o generous ka? Well, hindi niya sinasabing magtipid ka. Walang masamang magtipid. Tinuturuan din tayo ng Biblia kung paano magtipid, mga kapatid. Huwag natin don't misunderstood that, mga kapatid. Ang sinasabi rito, mga kapatid, ay yung maging generous tayo. Amen? Kaya ang sabi niya, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Everybody says tiyak. Tiyak. Na alin, na ikaw pagpapalain. Sabi ng Panginoon eh. Hallelujah. Kita mo mga kapatid? Pagbahagian mo yung mahirap, tiyak daw na ikaw ay pagpapalain. Hallelujah. Amen. Our God is, the God that we serve is not a taker. Our God, ang atin pong Diyos na sinasamba, the God that we worship, He is a giver. Amen. Giver yung atin pong Diyos. You cannot outgive ang Panginoon eh. You know, all the cattle on the mountain, lahat ng mga silver and gold sa Kanya, lahat yun. Kaya hindi ka pwedeng, kumbaga, wala kang pwedeng maipagmamalaki sa Panginoon. Lahat galing sa Kanya. Sabi kasi ng iba, hard worker kasi ako eh. Naging hard working ako eh. Tsaka, hindi lang ako hardworking, nagsumikap talaga ako at binuhay ko ang sarili ko. Talagang alam mo, malit pa lang ako, ganun yung sabi. Kaya narating ko ang antas na ito dahil nagsumikap ako. Ganyan din dapat kayo, sabi ng iba. Tama naman yun, kapatid. Pero hindi ba mas maganda na sabihin mo, narating ko ang antas na ito dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen. Kung wala ang Diyos sa aking buhay, kung hindi dahil sa Kanyang habag at biyaya, wala ngayon ako dito. Amen. Alam mo mga kapatid, madalang na natin naririnig ito eh. Naakala natin, narating natin yan, nandito na tayo ngayon dahil sa sarili nating karunungan, dahil sa sarili nating magaling tayo, pero hindi natin alam. Yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. It's not taken for granted na paggising mo sa umaga, sigurado ka, na pagtulog mo sa gabi, sigurado kang gising ka pa sa umaga. Don't think about that. Nobody can promise tomorrow. Amen. Amen. Do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. It's in your power to help them. Do not withhold. That means mayroon kang magagawa.
Mong sabihin, sige. Ano lang ganyan talaga buhay, pre. Brad, sis. Kung mayroon kang magagawa. Di ba? Di ba sabi niya? Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikaw may kakayahan na ito'y magawa. Bakit sabihin mo, kung sa abot lamang ng iyong makakaya. Kung ito lang yung kaya mong gawin, mga kapatid, meron kang magagawa Even in a little way, don't underestimate, mga kapatid, yung maliit na bagay. Yung maliit na yun, kapag pinagsama-sama mo yun, mga kapatid, minsan kasi hindi natin inuumpisahan yung maliit. Do not despise the small beginning, mga kapatid. Amen. Sabi ng Biblia. Kasi yung maliit na yon, doon nag-uumpisa bago lumaki. Lahat nag-uumpisa sa maliit. Amen? Amen. Di ba mayroong kanta? Maliit na butas, lumalaki. Kunting gusot, dumadami. Di ba? Sabi gano'n, di ba? Parang gusto niya yata kumanta. Yun lang. Doon nag-uumpisa yun, kapatid. Di ba? Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait. If you have the power to do it, do not withhold it, mga kapatid. Amen? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 26, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito'y magawa. Kaya mong gawin May kakayahan ka naman may liban talaga kung wala kang kakayahan. Minsan kasi iniisip natin, ang pagtulong ay lagi na lamang sa lapi. Minsan may mga tao, hindi naman niya problema yung pera dahil may pera siya. Gusto niya lang minsan may kausap. Kasi nag-iisa lang siya. Kapag sarado na ang kwarto, patay ng ilaw. Minsan, yung tao kahit mayroon siyang pagkain, mayroon siyang lahat, something is missing. Amen. Anong kulang, sabi ng iba? Hindi ba tayo nagtataka minsan? Siguro may mga tao nagtataka, okay naman buhay ko, may trabaho naman ako, meron naman akong pagkain, pero something na parang may kulang sa akin. Alam mo yung kulang, Brad, sis? Alam mo ang kulang? There's a vacuum of the human heart. Na yung emptiness na yan, sa puso natin, walang makakapuno kung wala ang manlilikha. Kung wala si Kristo sa iyong buhay. Wala nang halaga kahit na lahat ng bagay sa mundong ito mayroon ka. What does it profit is it to a man when against the whole world and loses his own soul? Amen. Meron ka nga lahat, pero kung wala ang Diyos sa iyong buhay, wala nang halaga ang buhay, kapatid. Yun ang kulang. Minsan kasi ang ginagawa lang natin, para masabi natin na mayroon lang tayong spiritual life, sinasabi natin, dinadagdag lang natin yung Diyos sa ating buhay. No. Hindi mo lamang dinadagdag si Kristo sa iyong buhay, kapatid. Siya yung master ng iyong buhay. Ibig sabihin, siya yung chief cornerstone mo, siya yung foundation mo. Amen. Kasi ang isang pundasyon na marupok, kapag may dumating na unos at bagyo, agad-agad, mabilis, mag-iba. Amen? Amen. Kaya nung maliit nga kami, di ba mayroong kinakanta? Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba, kasintatag ng kabundukan, di mag-iiba. Can you sing that? 1, 2, 3. Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba. Si Kristo ang sandigan, di mag-iiba, kasintatag ng kabundukan, di mag-iiba. Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Buti pa minsan yung mga bata, pag kinakanta yung gano'n, parang very, sila yung bang talagang nandoon yung kagalakan nila. Pero yun ang totoo, kapatid. Amen? Amen. Tuloy mo yung katabi mo, nalulungkot ka ba? Nalulungkot ka ba? Sabi mo, huwag ka nang malungkot. Amen? Di ba? Hallelujah. Baka gusto nyo kakanta tayo, ang mga ibon na lumilipad. Saka na natin ituloy ka naman. Di ba, tuloy natin. Di kumukupas. Di ba, sabi ka? Di ba? Sabi ni, sabi ng ating presidente, sinare ito kanina ni Sister Jingle So, pinakinggan ko. Sabi ni
ni President Roa Duterte, sabi ni Tatay Digong, ang sabi niya, Suday, si Inday kasi yan eh. Sabi niya, be true to your country, work hard for the people, the reward I think are paid of heaven, not here on earth. Trabaho ka lang and be good. I love you. Simple message. Kita mo yung message niya sa kanyang anak? Sabi niya, ito yung nagustuhan ko, sabi niya, I think, are paid of heaven, not here on earth. Isn't it, mga kapatid, na minsan kapag ka nagtatrabaho ka rito sa mundong ito, sometimes you give your best. Pero sa kabila ng binibigay mo yung best, yung nare-reward yung iba pa, kung sino pa yung sip-sip. Kaya, nadi-discourage ka lang, nadi-disappoint ka lang. Bakit? Kasi, umaasa ka eh. Hindi naman masama minsan na mayroon kang umaasa ka. Lalo kapag ka ikaw ay pinangakuan. Di ba? Kapag may pinangako, okay, dagdagan kita ng increase, dagdagan kita ng ganito. Pero pag hindi mo natanggap yun, di ba, napanghihinaan tayo ng loob? Kaya maganda yung sinabi niya eh. Sabi niya, oh, di ba? Maganda, di ba? Be true to your country, work hard for the people, the reward I think are paid of heaven, not here on earth. Trabaho ka lang and be good. Sabi niya, I love you. Isn't it, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, sabi po ng Biblia, mga kapatid, di ba? Wala naman siyang kinot na verse. Pero alam po natin, mga kapatid, yun, di ba? Kung yung atin pong ginagawa, sabi ng Biblia, di ba? Whatever you do, whether you eat or drink, do it all in the name of the Lord. Do it all for the glory of God. Kaya ang sabi ng Biblia, Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unjust. Makatarungan daw ang Diyos. For God is not unjust. He will not forget. Hallelujah. He will not forget how hard you have worked for Him. He will not forget. Also yung meron kang magagawa, meron kang kaya mong tumulong pero hindi mo ginawa, di nakakalimutan ng Panginoon yun. Ulitin ko, mga kapatid, yung listahan sa langit ay hindi lamang listahan ng pangalan. Yung listahan din ng ating ginawa. May listahan doon eh. Siguro sabi, gano'n kaya karami na yung listahan ko? Yung mga mabuti kong ginawa. Sabi ng iba, mas marami yata akong masamang ginawa. Nakalista lahat yun, kapatid eh. May listahan yun, di ba? Sabi niya, for God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him. And how you have shown your love to Him. Kita mo yung love to Him by caring for other believers. As you still do. Hallelujah. Paano ka yung other believers, kung wala ka na, lagi ka nang absent. Hindi ka na dumadalo. Lagi kang busy. Tanong mo ka tayo, lagi ka bang busy? Lagi ko busy. Alam mo, mundong ito, maraming busy sa mundong ito. Di ba? Siguro pag hindi sinabi ng Panginoon, sa loob ng 7 araw, di ba? 6 na araw, magtatrabaho kayo. 1 araw i-call nyo sa Panginoon. Hindi nga 1 araw eh. Minsan nga, 1 oras na lang eh. 2 oras pa, busy pa tayo. Di ba? Pero kapag tayo ay dumating ng matinding pagsubok, wala ka nang malalapitan, wala nang magawa ang pera mo, lahat wala nang magagawa, sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako. Pero ang kagandahan sa Panginoon, kahit kung kailan lang tayo makakaalala sa Panginoon minsan, kung nasa malupit tayong pagsubok, hindi sinasabi ng Panginoon, ngayon mo lang ako maalala. Kita mo yung biyaya ng Panginoon sa atin. Tingnan lang natin, mga kapatid, kung paano tayo inuunawa at tinitingnan ng Diyos. Gusto mong maging mabait sa iyong kapwa? Very simple lang. Tanong mo sa katabi mo, gusto mong maging mabait sa iyong kapwa? Tingnan mo lang kung paano ka inuunawa ng Diyos. Ganun mo unawain yung kapwa mo. Kahit yung makulit mong kasama sa trabaho. Pag nagluto ka, dadagdagan mo pa, bibigyan mo siya. Huwag mo lalagyan ng lason. Hallelujah, kapatid. Amen? Kung paano ka inuunawa? Di ba? Makatanungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang iyong ginawa at ang pagmamahal na iyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo
sa mga hinirang ng Diyos. Paano mo ipinapakita? Yung pagmamahal mo sa Diyos, yung paglilingkod, yung pagtulong, yan ay pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, listen to this. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 10, sabi ni Jesus, alam mo sabi ng Panginoon, worship the Lord your God and serve Him only. That means worship without service is in vain. Kaya ang sabi ng James, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Di ba? Tanungin mo yung mga nagmamahalan na boyfriend girlfriend. Sabi nung I love you so much. Araw-araw siya nag-I love you. Araw-araw, di ba? Araw-araw siya nag-I love you. Wala namang flowers, wala namang tsokolate. Sabi ng iba, sa'yo na yung I love you mo. Bakit? Wala ka nang inuukol na panahon eh. Hindi ka lang puro salita. Meron kang inuukol na panahon at oras. Paminsan-minsan, hinahatid mo. Paminsan-minsan, sinusundo mo. Paminsan-minsan, mayroong bulaklak. Paminsan-minsan, mayroong tsokolate. Ganun yun. Di ba? Amen. Sa'yo mo sa'yo katabi, tama yun. Tama. Palapakan natin ang Panginoon. Di ba kapatid, di ba? Sabihin mo, mahal na mahal mo yung tao. Pero isipin mo, araw-araw, lagi ka na lang busy pero hindi ka nag-uukol ng panahon. Oh, sweetheart, kumusta ka na dyan? Ganun lang eh. Di ba minsan, hindi mo tawagan. Di ba, hindi ka tatawagan. Sa tingin mo, yung asawa mo, hindi mo kausapin sa loob ng isang linggo, no kaya? Nasabihin sa'yo nun, baka walang anong iisipin na. May mga asawa nga, isang oras lang di makausap eh. Di na alam eh kung anong ginagawa mo? Sino kausap mo? May mga ganon? Di ba may mga ganon minsan? Kasi andun yung talagang gusto na makausap, pero sa atin minsan yung Panginoon minsan panghuli na lang ang Panginoon minsan. Alam mo mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Panginoon, sa ating kapwa, yan ay pagmamahal sa Panginoon. Sabi ng Biblia naman, di ba? Basahin ko ulit ha? Parang ayaw niyo maniwala. Ayaw niyo maniwala yata. Basahin ko ulit. Tingnan niyo, pakinggan niyo lang. Makatarungan ng Diyos. For God, sabi niya, is not unjust to forget your work and labor of love. Sabi niya, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Pinapakita siya. Hindi mo lang sinasabi. Amen. Pinaparamdam mo siya. At hindi ka humihinto. Hindi ka lamang sa umpisa. Kaya nga sabi niya, and you continue to do it. Di ba may mga magagaling lang sa umpisa? Di ba? Tanong mo magaling ka lang ba sa umpisa? Kami hindi ako yun, kamo. Hindi ako yun. Di ba? Di ba may mga gano'n? Di ba? Galing sa umpisa eh. Sipag sa umpisa eh. Pero pagka mayroon ng problema, wala na. Parang ako noon, naalala ko eh. Sumama ako, first time ko sumama sa marathon eh. 18 kilometers yung marathon. Nakita ko eh. Alala ni Miyis yun, kaya tawa siya eh. Kita ko yung marathon eh. Lakad ako gano'n eh. Umpisa, takbo-takbo ako sa umpisa eh. Nakita ko eh, takbo-takbo pa eh. Nung mapagod-pagod na. Uhaw na ako, nakita ko si McDonald's nakagano'n no, sa tabi. Wala eh. Hindi ko tinapos yung 10 kilometers eh. Kumain na kami sa McDonald's, enjoy na kami. Wala na, hindi na. Hanggang umpisa lang. Pero yung iba, di ba, nasa makakita mo, finish line. Nakagano'n sila, umpisa, nagpa-picture. Pero nagpa-picture sila, gano'n, finish line. Ako, pa-picture din ako pagkatapos eh. Finish line, nakagano'n din ako eh. Pero wala na. Huminto na muna. Nag-enjoy. Kumain na muna ako, nabusog na muna doon. Wala, after 2 hours, saka ako pumunta sa finish line. Picture kami doon. Di ba? Minsan, puro mga picture lang pinapakita, parang finish. Di ba? Kaya minsan, huwag kayong maniwala dyan sa mga picture na ganyan minsan. Di ba? Akala mo, finish line siya yung pala, sumakay lang pala siya, picture lang siya doon. Makikita mo yung picture ko, pag makita mo, nandun ako sa umpisa, entrance pa lang eh. Beginning yun eh, talagang pisa. Talagang suot-suot yung uniform, gano'n. Wala. Yung gano'n, magaling lang sa forma sa umpisa. Di ba? Sabi mo wag ka lang magaling sa forma ka. Palapakan nga natin ang Panginoon. Ito, amen? May mga gano'n, di ba? Hallelujah. Hebrews 13:5. Don't love money. There's nothing wrong about money. Money is not evil. Don't love money.
Kaya huwag mo sabihin, I love money. No. Pwede mo bang sabihin, I like money. Of course. Yes. Di ba? You don't like money? Okay, give me your money. You don't like money. Sabi niya, love. Di ba? Sabi niya, don't love money. Be satisfied with what you have. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Other version says, I will never leave you nor forsake you. Amen. I will never fail you. Kaya sabi niya, be satisfied. Other version says, be content with such things as you have. Nandoon yung key, andun yung susi. Alin? Yung satisfaction. Di ka kasi magkakaroon ng satisfaction kung wala si Kristo sa iyong buhay. Amen. Bakit ka mayroong satisfaction? Mayroong kang relasyon sa Panginoon. Kaya, kahit maliit, minsan, masaya ka pa rin. Minsan may fried chicken, minsan may fried egg. Di ba? Sabi ng kasama ko rito sa trabaho, nung nasa Pilipinas ako, pre, sabi sa akin, pagka may pera ako, manok ang ginakain ko. Nasa Pilipinas ako, pag may pera ako, fried chicken ako. Dito pag wala akong pera minsan, faham kinakain ko rito. Faham, manok pa rin. Di ba? May manok pa rin siya rito. Wala siyang, di ba kasi minsan, yung blessing nandito na minsan sa atin eh. Hindi lang natin kinakount yung blessing minsan. Mga kapatid, count your blessing. Name them one by one. And it will surprise you kung paano ka pinagpapahala ng Panginoon. Hindi mo kasi nakikita na ipinagpapasalamat na yung asawa mo, yung anak mo. Nakakalimutan mo na ipagpasalamat yung hininga mo, yung mata mo, yung tainga mo, yung mga paa mo. Hindi natin nakikita yun eh. Malimit lang kasi nakikita natin minsan kung anong wala tayo. Yun ang, wala kasi akong ganito. Nakapokus ka doon eh. Kung anong wala ka. Pero hindi mo nakikita kung anong mayroon ka. Naalala niyo yung kwento ko minsan na mayroong isang tao gusto niya nang magpakamatay. Kasi sabi niya, wala nang kwento yung buhay ko. Wala nang dahilan pa para mabuhay ako sa mundong ito. Iniwan na ako ng aking mahal. So, pero bago man lang ako magpakamatay, sabi niya, magsusulat ako ng aking message. So, nagsulat siya. Sabi niya, salamat sa aking kamay, nakakapagsulat ako. Salamat sa aking mata, nakikita ko yung sinusulat ko. Salamat, humihiga pala ako. Salamat, pumipintig yung puso ko. Salamat, meron akong paa. Salamat, meron akong meron akong balat. Salamat, meron pa akong buhok. Salamat, ang dami niyang gustong isulat, ano? Punong-puno na yung papel niya. Hindi pa siya tapos magpasalamat. Kaya sabi niya, hindi ko alam. Pinagpapala pala ako ng Panginoon. Hindi ko ito nakita. Kasi minsan mga kapatid, tinitingnan kasi natin minsan kung anong wala tayo. Hindi na natin nakikita kung anong mayroon ka. Amen. Subukan mo mga kapatid na isulat. Lahat ng mga blessings sa iyo ng Panginoon, surprise ka. Amen. Amen. Amen? Amen. Count your blessing at maging channel tayo ng blessing. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi, payo ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano na gustong tumulong. Alam mo yung payo niya? Sabi niya, on the first day of each week, you should each put aside a portion of the money you have earned. Don't wait until I get there and then try to collect it all at once. Di ba? Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Yung mga gustong tumulong. Ito yung payo ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, mayroon kang, you set apart a portion. Di ba? Di ba sa tuwing sinasabi sa Biblia na dapat tayong tumulong sa iba, ang layunin ay hindi upang hindi tayo maging hadlang sa kanilang pag-unlad. So, nakikita natin dito mga kapatid na yung layunin mga kapatid ng pagtulong kapag mayroon kang alam, halimbawa isang community organization na nakikita natin hindi corrupt naman, marunong humawak. Di ba? Bakit hindi? Kung meron tayo kahit in a little way, Amen. gawin po natin yon. So yung sa tuwing sinasabi ng Biblia na dapat tayong tumulong sa iba, ang layunin ay hindi upang hindi tayo maging hadlang sa kanilang pag-unlad. Isang mabuting bagay na nakakatulong tayo sa iba, ngunit ipinapaalala sa atin na alin?
Kailan naman tayo hindi dapat tumulong din. Hindi yung tulong ng tulong ka, hindi mo na ginagamit yung wisdom mo. No. Ang pagtulong din minsan mga kapatid, pinagpipray mo yon. You need wisdom. Kailangan you need discerning. Hindi yung niluluko ka na, tulong ka ng tulong din. Hindi ganoon mga kapatid. Mayroon pong purpose yun. Pag nakikita mo yung isang tao na hindi dapat tulungan, itamad lang, sabi ng Biblia, hindi ko sabi tinan mo. Basahin ko to Isang mabuting bagay na nakakatulong tayo sa iba, ngunit ipinapaalala sa atin, 2 Thessalonica chapter 3 verse 10, kita mo ito. Ano itsura nito? Hindi ba tamad dyan? Kita mo. Huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Ito naghihintay lang. Ayan, sarap buhay pare. Kita mo. Payat dati yan. Di ba? Pag ganyan lagi naman ang iyong pinapakain, sabi niya, huwag mong pakainin. Ha? Sabi ng Biblia pala yun. Nakakita na kayo ng batugan? Yan, yung batugan. Ayaw nang pakinggan yung batugan. Dinidiscourage ng Biblia yan, yung batugan. Ini-encourage tayo na magtrabaho. Amen? Amen. May mga tao na nagnanais mabuhay ng irresponsable at walang pananagutan kahit kanino. Kaya dapat na may hangganan ang pagtulong. Tutulong tayo sa isang taong nangangailangan. Amen? Hindi ko sinasabi rito ay ang lalaki ng katawan ng mga to, mayroon nasa kanto, parang ayaw mo lang tulungan. Parang mga ano lang ito, parang mga, minsan mga ano na yan parang mga, alam mo yun, parang, ano mo yun, may mga gangs na lang yata yan, minsan nilang. Binigyan mo ng pagkain yan, kahit ano bang gawin niya. Di ba? Gamitin natin yung wisdom. Baga binigyan mo ng pera, isipin mo, pambili na lang ng droga o ano pang gagawin. Huwag laging masamang isip. Pag ginawa mo yun na mabuti ang iyong motibo, kahit ano pa yung gawa niya, hindi mo na pananagutan yun, pananagutan niya sa Diyos yun. Ang mahalaga, ginawa mo yung nararapat, ginawa mo yung tama sa mata ng Diyos. Amen? Ganun po yun. Amen? Maliwanag ba mga kapatid? Malinaw? Amen. Di ba? Totoo ang matandang kasabihan. Ano po yung matandang kasabihan? Sabi rito sa English, better to teach a man to fish than to give a man a fish. Amen. Di ba? Bigyan mo ng isda ang isang tao at kakain siya sa loob ng isang araw. Ngunit, turuan mo siyang mangisda at kakain siyang habang buhay. Ito mo yung mga matandang kasabihan natin, minsan may mapupulot tayong aral dito Naalala ko, ito yung paboritong quote yata ng tsahe ni Sister Jenny. Better to teach a man to fish than to give a man a fish. Di ba? Bigyan mo. Hindi yung mayroong nag-text sa'yo. Minsan kasi pag nakita nilang abroad ito. Dumadaming kaibigan mo Hello? Minsan may mga natatakot ng magbasa ng messenger. Sino kaya ito? Ano naman ito? Pag sinabing, kumusta batch? Kumusta pre? Delikado yata ito. Pag sinabing minsan, ganda-ganda mo ngayon, ang ano-ano mo ngayon, yung pala, mangungutang lang. Di ba? Wala namang masama minsan, di ba? Kung talagang mayroon. Di ba? Wala namang masama At wala ring masama minsan na tumanggi. Di ba? Kung mayroon naman talagang nangangailangan, minsan talaga, pinipilit mo pa rin yung, kahit walang-wala ka na, pinapangutang mo na, ikaw naman yung nahihirapan na, huwag ganun. Sabi mo sa'yo katabi, huwag ganun, Brad. Huwag ganun. Ikaw na yung nahihirapan minsan. Di ba? Yes. Hindi, nakakahiya kasing baka kung anong sabihin sa akin. Bakit nakakahiya? Di ba? Kung mayroon kang magagawa, kung ano lang yung kaya mo. Minsan nga, mas magandang huwag ka na magpahiram. Pagka nagpahiram ka, parang bigay niyo, huwag mo nang isipin. Kaya sabi lang sa pautang pero hindi mo naman alam kung paano magbabayad. Kaya pag uwi mo, Batch, musta? Ayos lang, wala na, ganun na yun. Kaya pag kami nagbigay, huwag mo nang isipin yung hiram yun. Bigay na yun. Sa bangin ko na lang umasa. Di ba? Ilan yung nangutang sa'yo? Di ba? May mga ganun na, di ba? Hanggat nakikita natin ang isang tao na tapat na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maghanap buhay, pakinggan nyo, at paunlarin ang sarili, dapat natin siyang tulungan sa anumang kaparaanan sa pangunguna ng Diyos. Mahalaga po ito. Madalas na ang mas epektibong paraan sa pagtulong sa iba ay ang paglapit sa kanila at pagbibigay ng payo at pagtuturo ng mga prinsipyong ayon sa salita ng Diyos at pagpapalakas ng kanilang loob. Encourage mo sila.
At hindi lang yung magaling kang dumiskarte, pero mayroon kang payo na nakaayon din ito sa salita ng Diyos. Amen. Kasama po ito ang mga kapatid, di ba? At ang huli, anak, kung handa silang makinig at sumubok, makakaya nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at baguhin ang kanilang pagiging palaasa sa iba. Amen. Di ba? May-encourage mo sila eh. May mga, para mabago yung kanyang lagi nilang palaasa. Kasi lagi kang nandyan eh. Pag lagi kang nandyan na bigay ng bigay, hihintayin niya yun. Katapusan lagi to ah. Pag hinihintay niya yun, hello, basta ka na dyan. Parang text na sa'yo pag malapit ang katapusan dyan. Di ba? Pero pag wala pang malapit pa, wala. Ikaw naghihintay ka ng text, kumusta na ako dyan? Tawag ka ng tawag, walang sumasagot. Pero pag malapit-lapit na yung to, kahit di ka na tumawag, magugulat ka sila ng tawag. Di ba? May mga ganon, di ba? May mga ganon minsan, di ba? Tama pala. Amen. May kinakausap ba rito? Amen. Ito yun, mga kapatid. Di ba? Now, nag-uumpisa ito siyempre sa isang malinaw na presentasyon ng Ebanghelyo ni Jesucristo na kung hindi malalaman ng tao ay hindi magiging posible ang malaking pagbabago sa pamumuhay. Yung susi kasi nito mga kapatid, nasa Ebanghelyo, nasa relasyon sa Panginoon yun. Pag naging mabuti ang kanyang relasyon sa Panginoon, yung kanyang pamumuhay ay mag-umpisa na bumuti. Amen? Matuto siyang magsumikap sa buhay. Ganon din po tayo mga kapatid. Matuto tayong gamitin yung wisdom na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Minsan kasi yung pagtulong, alam mo mga kapatid, hindi lang lagi pera eh. Eh kung talagang busy ka at wala kang time doon, be faithful doon sa tithes and offering mo. You can do that. Why? Doon sa trusted na na ministry, na organization, na nakikita mo nagiging daluyan talaga ng pagpapala, hindi binubulsa ng pastor. Di ba? Amen. Hindi pinambibili ng eroplano. Yung di ba? Yung alam mo, purihin ang Panginoon dahil alam naman natin kung saan napupunta. Kayo, halos lahat po tayo na naririto sa True Gospel Church, alam po natin, nagiging daluyan tayo ng pagpapala. Alam po natin kahit 5 o yung pills, alam po natin kung saan napupunta. Amen mga kapatid? Amen. Amen ba tayo doon? Amen. Proverbs 19:17. If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Kita nyo mga kapatid? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Hallelujah. Kita mo yun mga kapatid? Kapag ka ikaw ay tumutulong sa mahirap, may utang. Sino? Ang Diyos. Sipin mo may utang ang Panginoon sa iyo. Gumawa ka ng mabuti anak, hindi ko malilimutan yon. Hindi mo pwedeng pigilan ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Bakit? Naging bukas ang iyong palad eh. Hindi mo ipinikit ang iyong mata. Mayroon kang magagawa. Ginawa mo yung ayon sa kalooban po ng Diyos. Last one. Would you stand up mga kapatid? So God doesn't just say, remember the poor. Alright mga kapatid? God doesn't just say, remember the poor or pray for the poor. Though both of those things are good and important, He calls us His hands and feet in a hurting world to actually do something. Do something. And not that we should ever give to get, but God promises to reward us when we do. How kind of our Father. Kind, ganun kabait yung ating amang nasa langit. Di ba? Amen. So in 1 John chapter 3 verse 16 to 18, we know what real love is because Jesus gave up His life for us. Amen. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Amen. If you love only yung mga pinipili mo lamang kung sino yung gusto mo kasi close mo, hindi naman yun ang utos ng Panginoon eh. You have to love kung ano yung mahal ng Panginoon. Amen. Di ba? Amen. Kung ano yung ayaw ng Panginoon, huwag mong gagawin. Kasi mahal mo nga ang Panginoon eh. Pinapakita mo ito sa magitan ng iyong pananampalataya. Dear children, let's not merely say that we love each other
Let us show the truth by our actions. Kita mo? Amen. Di ba? Dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Kaya, dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita natin ang isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid, kapag nakita ang isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Yun ang tanong niya, question mark. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So nakikita po natin yon sa pamamagitan po ng gawa, lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, mga kapatid na nanampalataya sa Panginoon. So kailan po tayo dapat tumulong? Kapag nakikita natin na may dapat tulungan, agad-agad wag na nating ipagpabukas pa. Kailan tayo hindi dapat tutulong? Kapag yung isang tao nakikita natin naman na hindi dapat tulungan, katulad ng isang tamad, sabi ng Biblia, gamitan natin ng wisdom. Gamitin natin ng ipanalangin natin sa Diyos. Encourage po natin siya. At kung nakita natin mayroong pagbabago, sabi niya, tulungan natin. Bakit hindi? Nakita natin eh. Pero wag tayong maging dahilan na para turuan pa sila, na ipagpatuloy pa yung kanila pong ginagawa. Hindi naman po makakabuti yun. Kaya nga, binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon. Amen? Amen. Pero ang higit sa lahat, mga kapatid, yung motibo po ng ating puso ay naka-align po sa Panginoon. Ano man ang gawin ng ating pong kapwa, sa maganda man o sa masama nila gamitin yon, kapag ginawa natin ito ng bukas sa ating puso, ang Diyos na ang bahalang magbalik ng pagpapala sa atin. Amen? Ang kagandahan kapag kaalam po natin ang isang ministry, organization na hindi lamang yung physical needs ang naabot, kundi lalong-lalo na yung kanilang spiritual ay mas maganda. Kaya bilang mga mananampalataya, anak ng Diyos, ito po ay isang magandang asal, pag-uugali na iniutos po ng Panginoon, ipinakita po ng Diyos sa kanya pong mga anak. Kaya ang sabi ng Biblia, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayaw kong matapos ang worship service na ito without giving you an opportunity to meet Jesus, the Lord of your life. Ito yung napakagandang pagkakataon. Huwag po nating isipin na ito yung isang aksidente or coincidente lamang kung bakit po kayo nanonood, nakikinig po kayo ngayon nitong mensahe na ito. Mga kapatid, hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Ang akin pong hangarin po, mga kapatid, ay basahin ang kanya pong salita at atas po ito ng pag-ibig. Minsan, mga kapatid, yung binabase nating salita ng Diyos, sa salita ng Diyos, minsan tayo po'y nasasaktan. Pero wag po tayong malungkot kapag tayo po'y tinatamaan. Dapat nga matuwa pa tayo kasi nangungusap ang Diyos sa atin. Ibig sabihin, mahal po tayo ng Diyos. Kaya ito yung pagkakataon para tanggapin natin, kilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. Sabihin mo ito na nagmumula sa iyong puso, pikit mo ang iyong mga mata. Sabihin mo ito, dakilang Diyos. Malakas, sabihin mo natin, dakilang Diyos. Sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Pinagsisihan ko, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Isus, Ikaw nga ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka, Panginoon. Sa oras na ito, Banal na Espiritu, puspusin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, kapag yan ipinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Panginoon ang dalangin mong yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos, kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon. Dahil si Kristo ang iyong Panginoon tagapagligtas. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, kung ikaw ay bago,
umpisahan mong magbasa ng Biblia sa aklat ng John. At kapag maluwag na, pwedeng nang mag-church, mag-ukol ka ng panahon. Make sure go to church. Ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan. Lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. And your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, in the name of Jesus, I declare right now, receive your healing right now. Restoration. Receive your breakthrough in the name of Jesus. Now I bless you in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Muli po mga kapatid, thank you for tuning in. We love you and we're praying for you. See you again.